Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 1 hanggang December 7. So let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, your core energy, you have the Nine of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong Judgment card. In the area of what you need, you have, wow, Nine of Cups. Alam mo na Scorpio, kung lagi po kayo nanonood sa aking reading, mag-wish ka na. Pag lumalabas si Nine of Cups, go on, pumikit ka na, make a wish because it will come true, giving us the guarantee by the Nine of Cups. So mag-wish ka na, Scorpio. It will happen for you. In the area of your, what's affecting your current energy, you have the King of Swords. In the area of your near future, meron kang the Knight of Swords. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Seven of Wands. In the area of your fortune, you have the Devil card. Interestingly beautiful. Maganda to, huwag mo katakutan. I will talk about it later. In the area of your divine messages, meron po kayong Ten of Wands. Beautiful. At ang outcome niyo po for the week, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Scorpio, thank you po muna sa mga donations po ninyo every time na tayo ay may free reading sa Scorpio. Salamat rin po sa tuwing hindi kayo nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan po sa tuwing meron tayong free reading for your support. Salamat po. So, at the background of your energy, you have the Ace of Wands. Wow, a spark of a new idea. Nakita ko rito na magkakaroon ka ng bagong pag-asa about something. Meron kang ginagawa, inaasikaso, isip ka ng isip ng paraan, isip ka ng isip ng diskarte, biglang boom. Meron kang may isip na promising idea, promising plan, promising journey. Sabi mo, ay, subukan ko kaya yun, try ko kaya yun. So, etong linggong ito, tataas ang energy mo. May inspire ka ulit to do something new. And itong bagong gagawin mo, sure ball, ito yung magpapanalo sa'yo. Sure ball, ito yung gagana for you. Okay? So, ngayong linggong ito, Scorpio, kayo din po ay pinapayuhan na maging confident sa iyong plano. Okay? Maaring may plano kang maganda, may plano kang extraordinary. Pero kung wala ka namang confidence para i-execute or isabuhay yung plano na yan, sayang, di ba? So you need to be confident and take action on your plans, okay? Partneran natin to ng card for the week. You have meditation. Meditation connects you to your inner self. So, ngayong linggong ito, kung ikaw ay pagod, nahihirapan, nalilito, or hindi makahanap ng tamang gagawin, halimbawa, susubukan mo ba itong bagong plano o hindi, for you to have a clear mind, kailangan do mag-meditate. Pwede kahit sa kwarto lang, sa opisina kapag may free time, no? O kaya sa garden mo, no? In any place that you feel peaceful and serene, mag-meditate ka doon para lumiwanag ang isip mo, makuha mo na yung great, great idea moving forward. Okay? Napakaganda nito in your background. At the center, meron po kayong the Nine of Wands. Oh, dalawa pala tong 9. 99 is an angel number for release. Ano daw ba yung mga kailangan mong pakawalan, i-release? Ito yon. Release the negativity, release the negative mindset, pati rin yung mga toxic people, toxic places, toxic environment. Naku, layuan mo yan, pakawalan mo yan. Hindi worth it sa sistema mo ang pagkiling or pagsama sa mga yan. So ngayon, kailangan talaga isipin mo mabuti, Scorpio, kung ano yung mga dapat pabayaan at bitawan na. Okay? In your Nine of Wands, sinasabi na yung spirit guides, panahon na, Scorpio, para makaisip ka ng bagong paraan tungkol sa mga pinagsusumikapan mo. Meron kang ginagawa meron kang ina-actionan And for a very long time, maraming beses ka na nag-fail or talaga na-disappoint sa mga naging outcome. Pero ngayon, nakita ko rito, isa pang try, isa pang subok, wag mo munang sukuan, isa pa, boom. Dahil sa bagong wand na ito, bagong idea na ito, makukompleto mo na yung 10. Pag nakompleto mo na yung 10, ibig sabihin, ending na ng pinaghihirapan mo. So, you are now reaching the outcome of something
na matagal mo nang pinaghihirapan. Kumbaga completion ito. Matatapos na. So congrats po. Okay? Napakaganda na yung energy this week. I-clarify natin to. The Nine of Wands. But first, Scorpio, since ito po ay bagong-bagong weekly reading, isulat mo naman sa baba kung ano yung mga bagay na gusto mong ma-receive o matanggap. For example, this week I claim I will receive blank na sa buhay ko. Mga ganyan. Because kapag sinulat mo, it will happen. Okay? So, sulat na po sa baba. Wag po mahiya. The Nine of Wands. The Seven of Swords. Yes, kailangan talaga, tamang-tama yung sabi ko kanina, mag-isip ng makabagong plano, makabagong strategy, makabagong galawan. Kasi nakita mo na Scorpio paulit-ulit mo nang ginawa tapos ganun pa rin yung outcome. So, may maling pattern na. So, buwagin mo yung pattern na yun. Come up on a new plan, on a new strategy na boom, this time around gagana na siya. At hindi mo na kailangan umulit pa ulit, no? Because you are now finding out the secret sauce, the secret recipe, the secret ingredient para talagang sure ball tagumpay na yung ginagawa mo. Okay? Napaka-important niyan. In the area of what you need to focus on, meron po kayong judgment card. Judgment card, you need to focus on something new. Talagang bagong buhay. Narinig ko, kailangan mo daw mag-focus sa mga katotohanan na matagal mong ini-ignore. Okay? Meron ka daw mga ginagawa this time, Scorpio, na alam mong may something. Alam mong kailangan kalkalin, kailangan aralin para magising ka at makita mo, ganun pala yan. Mali pala yun. Ganito pala dapat. So, you need to realize the truth about something. Halimbawa, sa trabaho, kaya pala hindi na-aprobahan lagi yung papers mo kasi may kailangan pa pala. So, whatever itong mga bagay na kailangan mo ma-realize, kailangan aksyonan ito para maitama mo pa siya, maihabol mo pa. Example din, gusto mong maging successful pero ang plano mo lang maging singer. Pero tagal-tagal ka na nag-a-apply, nag-audition, pero wala talaga. Ang kumakatok sa pintuan mo, tinatawag ka na ng tita mo sa Canada halimbawa. Sabi, huy, asikasuhin mo na yung nursing documents mo, dito ka na lang magtrabaho. Sabi mo, ayoko po tita, dito na lang ako sa Pilipinas. Kakanta ko, magiging singer ako. Pero wala kang napapasahan halimbawa. So, nakita ko rito na you need to answer the call. Meron ka daw pilit iniiwasan na katok sa'yo na kailangan mo na daw pakinggan. Because nandoon yung talagang katuparan ng dreams mo. New life, new beginning with the Ace of Wands. Marirealize mo, okay, may bago akong idea. Parang ganon. Okay? And this time around, hindi ka na matatalo. Hindi ka na ulit malulugi or babagsak. Kasi yung bagong idea mo, na papakinggan mo ngayon, na parang, yes, babaguhin ko na yan, a-actionan ko na, yun na magpapadiretso sa iyong landas. Okay? Clarify natin yan. So, Scorpio, saan po kayo nanonood ng ating special reading? Comment down below. Gusto ko pong malaman kung saan nakakaabot ang ating mga weekly tarot readings po para sa inyo. Judgment card, the Ace of Swords. Yes, Ace of Swords is clarity. Talagang pagkalinaw ng isip mo. Once ma-realize mo yung tama at ma-discover mo yung mga lihim sa'yo, yung mga nakatago sa'yo, diyan mag-uumpisang lumiwanag ang isip mo na parang, okay, now gets ko na. Okay, now, hindi ko pala dapat ipagpilitan to, ito pala dapat kong gawin. So, lumilinis ba yung daan? Lumilinis din ang isip mo sa mga dapat mong rutang puntahan. So, ngayon, kapag talaga meron ka na-realize about something, Scorpio, actionan. And itama mo siya. At doon lilinaw sa'yo ang lahat-lahat sa buhay mo. Nakita ko rito na wag mong katakutan ng truth because that truth will heal you eventually. Okay? For example, meron ka marirealize tungkol sa relasyon mo, sa negosyo mo, sa mga anak mo. Kung painful truth man yan, at least alam mo. At least malinaw sa isip mo kung anong dapat gawin. At eventually, dediretso din yan, hindi na malubak. Okay? In the area of what you need, you have the Nine of Cups rather. Nine of Cups is kailangan daw ituloy mo yung pangarap mo. I don't know why. Narinig ko yun. Ituloy mo yung magpapaligaya sa'yo. Ituloy mo yung contentment mo, happiness mo. Yung talaga magbibigay sa'yo ng fulfillment. Nakita ko na meron kang hinahabol na hindi para sa'yo.
Na may realize mo this week na ay, hindi pala sa akin yan. Ito pala talaga ang para sa akin. So now, hahanapin mo, yayakapin mo, yun talaga magudulot sa'yo ng labis-labis at walang hanggang kaligayahan. Yun talagang pupuno sa mga pangarap mo. For example, pangarap mo, makabili ng kotse, makabili ng bahay, makabayad sa utang. Kung ano man yung mga pangarap na yan, for sure iba-iba kayo Scorpio. Maaabot mo daw to kapag sinunod mo yung pangarap mo or yung daan patungo sa pangarap na yun. Example natin kanina, kumakatok na sa pinto mo yung nursing job ni tita sa Canada. So, nakita mo na, ay, o nga no, pag nandoon na ako siguro, mas maaluwan ng sweldo, mas maayos ang pamamalakad sa hospital industry, o kaya nakita mo na, ay, mas makakaipon pala ako pag nandun ako. So, may realize mo na you're gonna grow closer to your dreams, grow closer to your satisfaction. So, kailangan talaga timbangin mo yan this time, Scorpio. Okay? Clarify natin to. I don't know why. Alam mo, narinig ko sabi na yung spirit guides, tama na yung bakasyon. I don't know why. Meron siguro sa inyo very, very specific sinasabihan, o tama na yung pagliliwaliw. Panahon na para maging seryoso sa work, maging seryoso sa pangarap. Hindi ko alam. May specific na Scorpio para sa mensaheng yan. Nine of Cups. The Justice card. Yes, panahon na para alamin ang totoo, sunggaban ng totoo, magkaroon ng concrete action para sa pangarap. Nakita ko rito na, I don't know why, nakita ko dokumento, pipirmahan, papeles, may hinahanda ka, nakita ko nagpe-prepare ka ng mga iba't ibang sizes ng picture, kailangan formal, I don't know why. Pero nakita ko rito na meron kang lehitimong paraan para makapunta ka sa pangarap mo or makuha mo yung dreams mo. Meron kang wini-wish eh. Meron kang hinahangad na mapasa kamay eh. Pero meron daw tamang paraan or tamang proseso dyan. Daanan mo daw yun, Scorpio. Your spirit guides are really telling me, wag kang umiwas or wag kang gumawa ng kakaiba. Kailangan daw mag-abide ka sa tamang paraan. I don't know why. Because armas mo ang truth, armas mo ang sistema, armas mo ang traditional way to get what you want. Okay? Very, very specific yan. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong King of Swords. King of Swords, kailangan daw ngayon, Scorpio, harapin mo na yung totoo. Okay? Meron kang ginagawang mali, meron kang hinahakbang na paulit-ulit na yung pattern na kailangan na itama. Parang kailangan mo daw magising na parang, huy, mali na yan. Paulit-ulit na lang. Nadadapa ka na dyan. Pabalik-balik na lang tayo. Parang ganun. So, you need to realize what's wrong. And you need to pinpoint kung ano yung dapat itama. So, yun talaga ang kailangan magising ka para luminaw ang isip mo sa tamang aksyon. Para magkaroon ka talaga ng tamang direksyon patungo sa pangarap mo. And you need to make it something na naka-abide sa tradisyon, sa laws, sa paraan at sistema, kumbaga. And here, sabi na yung spirit guides, kailangan mo daw talagang maging madiskarte at maging maparaan sa kung paano ka makakaisip ng idea para itong last chance mo or last try mo sa isang bagay ay gumana na para sa'yo. Okay? Kung ikaw ay kayod ng kayod, isip ka ng isip na iba't ibang trabaho, lahat na nasubukan mo, palpak pa rin. Pero ngayon, makakaisip ka daw ng talagang pangmalupitang plano, pangmalupitang strategy na boom, isa pang try mo sa'yo, isa pang beses mag-a-apply pa ako, boom, napasayo. Talagang bagong buhay ito. So ngayon, dalawang cards na nagkasabi sa'yo, Scorpio, actually, ilan ba? 1, 2, 3, 4. 4 cards na nagkasabi sa'yo na kailangan talaga makabagong diskarte, makabagong paraan para this time around, magbago na yung kwento mo. Okay? You have the King of Swords here. Narinig ko din na kailangan mo daw magsalita. I don't know why. Kailangan mo daw magsalita. Sabihin mo na yung nararamdaman mo. Sabihin mo na yung naiisip mo para mapasakamay mo yung gusto mo. Kasi kung hindi ka daw magkasalita, hindi nila malalaman na yun pala ang pangarap mo o yun pala ang gusto mo. You need to speak up. You need to say it and mean it. Okay? Huwag mo daw hayaan na dinadown ka or minamaliit ka. Panahon na para ipamalas mo kung ano talaga yung action mo at panindigan yan. Okay? King of Swords, the Six of Cups. Yeah, Six of Cups, sabi na yung spirit guides, tantanan mo na daw yung mga bagay in the past. Wala ka na daw babalikan doon. Okay? Meron kang mga pilit binabalikan. Pag problema ka today, babalik ka doon.
Kapag naiinis ka today, lagi mo sinasabi, ay buti pa noon, ay dapat bumalik na lang pala ako doon. So, lagi mong excuse sa mga problema mo today yung past. Sa panahon na daw para kalimutan yan at umabante ka na. Okay? Learn to resolve the past issues para hindi ka naguluhin yan pabalik-balik. Napakahalagang impormasyon sa iyo to ng yung spirit guide Scorpio. In your near future, meron po kayong Knight of Swords. Knight of Swords, nakita ko rito, merong quick action, may quick movement na parang andyan na, tinawagan ka na bigla or na-confirmed agad yung tawag mo or yung visa mo biglang na-approve o kaya merong isang umatras kaya ikaw ang tinawagan, sabi, oh Scorpio, ready ka ba? Available ka ba? Ikaw naman, ay opo, available po ako, pwede po ako dyan. So, nakita ko meron kang quick success, meron kang bigla ang magandang balita na kinakailangan ikaw mismo Scorpio ay maging confident para actionan siya. Kasi parang once in a lifetime ito. Parang ganon. Hindi lahat nabibigyan ng opportunity. Parang ganyan. So you need to grab it while it's there. And you need to be active and masigasig, mabilis kumilos para makuha mo yung magandang outcome niya. Okay? Congrats, congrats. So i-claim mo na to, Scorpio sa baba. I claim the quick, good answer will come to me this time. Okay? Knight of Swords. The Eight of Pentacles. Yes, paglago talaga to ng inaasikaso mo. Maaaring trabaho, negosyo, career path, career advancement, no? Kung saan ka talaga naglalaan ng maraming effort, pawis, pagmamahal, at atensyon. Nakita ko na you're working so hard for your career. You're working so hard for your money. Talagang ginagawa mong lahat para paangatin yung antas ng buhay mo. Some of you, nakita ko na training, magka-training, a workshop or seminar, or magkakaroon ng masteral, doctoral degree. May ginagawa kang paraan para pataasin yung career mo o yung kaperahan mo, no? At nakita ko rito napaka-devoted mo, napaka-dedicated mo. I don't know why, nakita ko may promotion for some of you. Yes, promotion. Talagang sa'yo binigay, hindi ka makapaniwala, pero deserve mo to. For some, nakita ko talaga yung bigla ang pagtawag. Umaasa ka na eh, sabi mo, ay, siguro hindi na ako tanggap, din ako tanggap. Biglang boom. Sa'yo binigay, nakakagulat ito, hindi mo inasahan, pero kailangan mo magmadali para maasikaso na siya, parang ganyan, kapag tinawagan ka na o nakuha mo na yung impormasyon. So congrats po, congrats. May quick movement when it comes to your career advancement. So congrats po. I-claim mo na yan. In your challenge for the week, meron po kayong the unknown. Uncertainty is the only certainty there is. Surrender, curiosity, and faith. Yung mga bagay na hindi mo naiintindihan or hindi mo alam, okay lang yan. I-surrender mo kay God. Sabi mo, God, gagawin ko lang po yung gusto ko, gagawin ko lang po yung makakaya ko, kayo na pong bahala. So, hindi mo naman kailangan malaman lahat, especially sa mga dako paroon, sa mga pupuntahan mo. Pero ang importante, malinaw sa'yo yung gusto mo at yung paraan mo at yung goal mo. Pero yung mga mangyayari, hayaan mo lang. Huwag mong ubusin ang isip mo, kakaisip sa mga bagay na yan. Okay? Now, the message you have, find wholeness. Bring together fragments that complete you. Acceptance, inner peace. Yes, ito talaga yon, yung past mo. Kailangan talaga talikuran na ito para maging kompleto ka ulit. Tanggapin mo na daw kung ano nangyari dati para maging buo ka ulit. Okay? Either may sama ka ng loob sa parents, may painful experience ka with a lover, sa isang pangarap na hindi natupad, sa mga rejections, no? Kailangan tanggapin mo daw yon para mabuo ka ulit at maharap mo ulit yung future mo moving forward. Okay? In your challenge, meron po kayong 7 of Wands. Narinig ko dito, Scorpio, may mga tao sa paligid mo ang questionin ka, gagawan ka ng issue, gagawan ka ng drama because naiinggit sila sa'yo. Meron kang something. For example, ikaw yung nakatanggap ng promotion or ikaw yung employee of the month o kung sa pamilya man, ikaw yung talagang okay ang buhay. And then, may mga insecure na tao sa'yo. So, they will try to poke you or trigger you. And ikaw, ang kailangan mong gawin, huwag kang papaapekto. You need to focus on your own self. Focus ka on your own journey. Mag-focus ka lang sa tagumpay mo at sa inaasikaso mo. Yung mga outside noise, yung mga tao sa paligid na walang ibang ginawa kundi gumawa ng issue, hayaan mo sila. Deadma.
At wag mo silang bigyan ng bala para lalo kang guluhin. Mamamatay ang halaman pag hindi mo tinutubigan, hindi ba? So wag mong tubigan ang mga negang tao sa paligid. Focus ka on yourself. Seven of Wands. Two of Cups. Yes, Two of Cups is really about communication, no? Nakita ko rito na hanapin mo yung genuine connections mo with the right people. Doon ka daw sumama sa mga taong sinusuportahan kang totoo, naniniwala sa'yo, talagang kabady-body mo, no? Yung talagang mga taong alam mong through thick or thin nandyan. Magkaroon man kayo ng miscommunication, alam mong hindi kanya bibitawan or hindi kanya ipapahamak, ganyan. Pero with other people, hayaan mo sila. Let them go, no? Ang importante sa iyo yung mga bagay na alam mo magpapalapit sa mga bagay na gusto mo at pangarap mo. Mag-focus ka daw sa mga agreements, negotiation, kontrata, interview, yung mga ugnayan mo with other people, pahalagahan mo 'yan. Pero pag alam mong hindi ka tiwa-tiwala, let them go, okay? Narinig ko rin dito, Scorpio, pahabol ha. Huwag ka daw mag-share ng mga secret mo with other people. Yung mga importanteng detalye tungkol sa'yo, huwag mong i-share sa iba. Very, very important to. Huwag mong basta-basta ikwento yung mga tungkol sa'yo. Baka gabitin pa yan against you. Okay? Umiwas ka sa mga chismis-chismis, sa mga kwento-kwentuhan. Lumayo ka dyan. In your fortune, solitude. In silence, peace prevails. Yes, tahimik ka lang. Mag-solo ka daw muna. Maglagay ka ng barikada against other people na hindi good influence, kumbaga. Mas maganda ng tahimik ka, solo ka lang, walang problema. Now, the message you have, answering the call. Yes, the time is now. Ito yon. Answer the call. Pakinggan mo na yung mga bagay na kumakatok sa'yo, yung mga alok sa'yo. Kailangan talaga i-take chance mo na yan at take action mo na yan para makita mo talaga kung ano yung nakatadhana para sa'yo. In your fortune, meron ka pong the devil card. The devil card, panahon na to, Scorpio, na bitawan na talaga yung mga bagay na alam mong hindi para sa'yo. Siguro alam mo na to eh. May mga gusto ka ng layuan, may mga gusto ka ng tigilan, may mga gusto ka ng putulin. Pero before, hindi mo magawa-gawa sa takot na baka hindi mo kaya, baka lalo lang gumulo, baka lalo lang maging mahirap. Pero ngayon nakita ko, you will find the courage and tapang para putulin na sila sa buhay mo. And this time around, gagaan na ang pakiramdam mo kasi parang umalis na sa balikat mo lahat ng hirap, lahat ng pasakit na dulot nila. So, ngayon ang chance mo, Scorpio, na pagaanin ang buhay mo at makawala ka na sa bigat at hawla ng mga problema nila o ng mga taong toxic. I don't know, nakita ko rin dito, you need to follow your desires. Meron kang mga pinapangarap na hindi mo sinashare sa iba. Panahon na daw para gawin mo yan. For example, pangarap mong makapag marathon, for example, pero hindi mo sinishare kasi parang nahihiya ka. Pwede mong gawin yan. Panahon na para actionan mo yung mga deepest desires mo. Okay? Devil card. The Page of Swords. Yes, Page of Swords, talagang kalakasan to in your part to cut off the people or things in your life na hindi na makakabuti. At mararamdaman mo yung bigla ang paglaya mo na parang, yes, nagawa ko, na-fulfill ko, new life na to. So I'm hearing also na lumayo ka talaga sa mga temptasyon. Scorpio ha, mga chismisan, sa GC, sa text, sa chat, lumayo ka na para hindi ka masama sa mga problema ng ibang tao. Asikasuhin mo na lang daw yung pangarap mo at kung paano ka uunlad sa buhay. Okay, napakaganda yan for you. So I like mo to, answering the call, removing yourself from negativity, removing yourself from burden. So congrats, congrats, congrats. Claim, 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 like, like, like. In your divine messages, believe in the impossible. Wag mo daw limitahan ang sarili mo. Maging confident ka sa mga bagong plano mo, bagong buhay mo. You will see na kaya mo palang abutin yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya. You and your loved ones are safe. Yung mga kamag-anak mo daw, ikaw ay safe kayo, okay kayo, so don't worry. Okay? In your divine messages, meron po kayong 10 of Wands. Sabi na yung spirit guides, meron ka daw mga pinapasan-pasan sa likuran mo o sa balikat mo na kailangan mo ng bitawan. Example, breadwinner ka or main provider ka ng family. Siguro nakita mo na meron ka ng mga family members na may kanya-kanya ng trabaho. Baka pwedeng ipasa mo na sa kanila yung iba mo pang obligasyon para gumaan yun sa'yo. Okay? Narinig ko, wag mong
pahirapan ang sarili mo. May mga magagaan na paraan at simpleng paraan para makuha mo yung gusto mo na hindi mo kailangang gumapang ng ganyan o mahirapan ng ganyan. Okay? Find those ways. They are lighter strategy, and great ways para matumbok mo yung gusto mo na hindi mo kailangan magdusa ng ganyan. Okay? Ten of Wands, the Ten of Pentacles. Wow. 10 is really about completion, success, ending of a tough cycle. So, i-claim mo yan. I claim it, end na ng tough cycle ko. I claim it, kompleto na yung mga pinaghihirapan ko. Claim mo siya. 10 here is really telling you na talaga namang panahon na para bitawan na yung mga bagay na hindi mo na kailangan pasanin pa at mag-focus ka na sa mga long-term na para sa'yo. For example, long-term na ipon, long-term na retirement, o kaya long-term na pera magagamit para sa bubuin mo for your future. Nakita ko rin baka permanenteng trabaho ito. So panahon na para alisin mo na yung mga mabibigat na mga panggulo para makita mo na kung ano yung mga dapat pahalagahan na pangmatagalan. Okay, Scorpio? Importante ito para sa'yo. Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have egg, success assured with good plans and hard work. Kailangan talaga matinong plano para sigurado ang tagumpay. Samahan mo din ng sipag. You have Chairfield, someone new is entering your life. Oh, meron daw papasok sa buhay mo, maaring ito yon sa new adventure, mga bago mong gagawin, makakakilala ka ng mga bagong tao. You have Mule, someone extremely stubborn and unwilling to change. Meron daw tao sa buhay mo na napakatigas ang ulo. Kotongan mo yan or ipaunawa mo sa kanya yung dapat gawin. You have Barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Nakakaramdam ka ng mga kakapusan or parang feeling mo it's not enough. Sa panahon talaga para kumilos, para makuha mo yung mga bagay na hinahangad mo. Ito yun. Fight so that what you feel empty will come to you. Okay? Ang outcome ni Scorpio for December 1 to 7, you have the King of Wands. Yes. Focus ka daw sa vision mo. May pangarap ka, may mga gusto kang gawin. Kaya wag ka mag-fall sa mga temptasyon, sa mga distractions. Learn to fight for your dreams. At wag kang mapanghihinaan ng loob kung ida-down ka man ng ibang tao or papahinain nila ang puso mo na parang, "Huy, Scorpio, wag mo na gawin yan. Hindi ka naman marunong, mahina ka naman." So, dapat ba tayo makikinig sa mga bashers? Syempre hindi, di ba? So, fight for what you think is right. Panahon na daw para maging leader ka naman ng buhay mo. Ipaglaban mo ang pangarap mo, ipaglaban mo ang plano mo, ipaglaban mo yung gusto mong gawin na goals. Okay? King of Wands, the Queen of Wands. Wow, mag-asawa to, King and Queen. So kung may partner ka ngayon, yung partner mo, Scorpio, magiging kaakibat mo para matupad yung pangarap mo na yan or vision mo na yan. Pwede ring business partner ito, no? O kaya anak mo o magulang mo. Meron kang kaakibat, meron kang kasama sa buhay na magiging susi para magtagumpay ka na this time. So pareho kayong magiging matapang kapag magkasama kayo. Parang lalakas ang loob mo dahil sa kanya. Na gawin ko na to, achieve ko na to, actionan ko na to, no? So pareho kayong maghihilahan pataas tungkol sa success na ito. So ngayon, ang payo sa'yo, Scorpio, maging confident ka sa idea mo na ito. Ilaban mo to, no? Maging passionate ka, magkaroon ka ng self-esteem, at huwag mo laging isipin yung panda-down ng iba. Keber ka na, deadma ka na sa ibang tao, and think positive sa mga planong ito. Okay? Kaya mo yan, ma-achieve mo yan. Hindi naman yan ibibigay sa'yo ni God kung talagang wala lang or walang patutunguhan. Sa'yo binigay yan kasi alam niyang kaya mo. Okay, Scorpio? Ito po ang inyong December 1 to 7. Sa po kayo nakaresonate, comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James from James Tarot PH. God bless everybody.